Kamusta mga kasinigang movie recap? Handa na ba kayong pasukin ang isang mundo kung saan ang pagiging espesyal ay hindi isang biyaya, kundi isang sumpa? Ngayon, hihimain natin ang kwento ng The Darkest Minds. Isipin mo, isang araw, bigla na lang namamatay ang halos lahat ng bata sa mundo dahil sa isang misteryosong sakit na tinatawag na LAN o Idiopathic Adolescent Acute Neurodegeneration. Pero ang mas nakakatakot, ang mga batang nakaligtas ay nagkaroon ng mga kakaiba at mapanganib na kapangyarihan. Dahil sa takot ng gobyerno, tinawag silang threats o banta sa seguridad. Ikinulong sila sa mga kampo at hinati sa iba't ibang kulay base sa kanilang abilidad. Greens, ang mga sobrang tatalino. Blues, may kapangyarihang pagagalawin ang mga bagay o telekinesis. Golds, kayang kontrolin ang kuryente. Reds, ang mga walking nukes na kayang magbuga ng apoy. Oranges, ang pinakamapanganib sa lahat dahil kaya nilang pasukin at kontrolin ang isip mo. Dito ikot ang buhay ng ating bida na si Ruby Dali. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng kaarawan. Si Ruby ay isang masayang bata hanggang sa maramdaman niya ang epekto ng yen. Pero hindi siya namatay. Sa halip, nang hawakan niya ang kamay ng kanyang nanay, aksidente niyang nabura ang lahat ng alaala nito tungkol sa kanya. Kinabukasan, hindi na siya kilala ng sarili niyang magulang. Tinawag ng kanyang tatay ang mga pulis at dito na nagsimula ang kalbaryo ni Ruby. Dinala siya sa Camp Vermont, isang concentration camp para sa mga batang Gypsy. Sa unang araw pa lang, dumaan na sila sa screening. Gamit ang kanyang orange powers, na hindi pa niya lubos na naintindihan, na manipula ni Ruby ang isip ng doktor para isiping isa lamang siyang i-green. 6 na taon ang lumipas. Si Ruby ay namuhay bilang isang green sa loob ng kampo. Tahimik, nagtatago at laging natatakot na mabuko. Pero ang mga orange at red, pinapatay sila agad ng gobyerno dahil masyado silang mapanganib. Isang araw, nagkaroon ng kinoise o signal na nagpapasakit sa ulo ng mga bata, isang test para malaman kung sino ang nagpapanggap. Muntik na siyang mabuko pero tinulungan siya ni Ace Kate Connor. Si Kate ay bahagi ng Children's League, isang grupo na nagsasabing gusto nilang iligtas ang mga bata. Gamit ang isang C-panic button na ibinigay ni Kate, nakataka si Ruby sa kampo. Pero teka, hindi lahat ng nagliligtas sa iyo ay kampi sa iyo. Napagtanto ni Ruby na ang Children's League ay tila gagamitin lang din sila bilang mga sundalo. Dahil sa takot, tumakas si Ruby mula kay Kate. Habang nagtatago sa isang gasolinahan, nakilala ni Ruby ang isang batang babae na si Zoo, isang gold na laging nakagwantes, at ang matalinong si Chubbs, isang blue. Kasama nila ang gwapong leader na si Liam, isa ring blue. Sa una, ayaw silang pagkatiwalaan ni Chubbs, lalo na't si Green lang ang tingin nila kay Ruby. Pero dahil sa kabaitan ni Liam, isinama nila si Ruby sa kanilang van na tinatawag nilang Black Bethany. Layunin nilang mahanap ang tinatawag na East River, isang safe haven para sa mga batang psi na pinamumunuan ng isang misteryosong tao na tinatawag na The Slip Kid. Dito natin makikita ang unti-unting pagbuo ng samahan. Si Liam at Ruby ay nagsisimulang magkaroon ng pagtingin sa isa't isa. Isang gabi, habang nag-uusap sila, muntik nang mahawakan ni Ruby si Liam, pero umiwas siya. Takot siya na mabura ang alaala ni Liam gaya ng ginawa niya sa kanyang ina. Habang nasa biyahe, hinarang sila ng mga lady tracers, mga bounty hunters na naghahanap ng mga takas na bata para sa pera. Dito naipit ang grupo. Sa gitna ng tensyon, napilitan si Ruby na gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi lang siya basta green, pinatigil niya ang mga tracer gamit ang kanyang boses at isip. Doon nalaman ng kanyang mga kaibigan ang totoo, si Ruby ay isang orange. Sa halip na matakot, tinanggap siya ni Liam. "You're not a monster," sabi nito. At doon, mas lalong tumindi ang kanilang koneksyon. Nakahanap sila ng lead kung nasaan ang East River sa pamamagitan ng mga coded messages na tanging mga bata lang ang makakaunawa. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating din nila ang East River. Akala nila ito na ang paraiso. Maraming bata, malayang gumagamit ng kapangyarihan, at walang mga sundalo. Dito nila nakilala ang Slip Kid, na lumabas na si Clancy Gray, ang anak ng presidente ng Estados Unidos. Si Clancy ay isa ring orange. Sa unang pagkakataon, nakahanap si Ruby ng mentor. Tinuruan siya ni Clancy kung paano kontrolin ang kanyang isip, kung paano pumasok at lumabas sa alaala ng ibang tao nang hindi ito nasisira.
Pero habang tumatagal, may napapansin si Ruby na kakaiba. Si Clancy pala ay hindi ang tagapagligtas na inaasahan nila. Ginagamit lang niya ang East River para bumuo ng sariling hukbo at kontrolin ang mga bata. Mas malala, nalaman ni Ruby na binubura ni Clancy ang alaala ng mga batang ayaw sumunod sa kanya. Sinubukan ni Clancy na kontrolin si Ruby, pero dahil sa determinasyon ni Ruby, napatunayan niyang mas malakas siya kaysa sa inaakala ni Clancy. Samantala, nalaman ni Chubbs ang lokasyon ng kanilang mga pamilya, pero tumanggi si Clancy na paalisin sila. Nagkaroon ng malaking labanan sa loob ng kampo. Tinawag ni Clancy ang gobyerno para sugurin ang sarili niyang kampo basta't makuha niya si Ruby. Sa gitna ng kaguluhan, nasugatan ng malubha si Chubbs. Para mailigtas ang buhay ng kaibigan, walang choice si Ruby kundi gamitin ang panic button na ibinigay ni Kate Connor mula sa Children's League. Alam ni Ruby na kapag dumating ang league, mawawalan na sila ng kalayaan, pero iyon lang ang tanging paraan para mabuhay si Chubbs. Dumating ang mga sundalo ng league at niligtas sila, pero dinala sila sa kanilang headquarters. Dito, gumawa ng deal si Ruby kay Kate, mananatili siya sa league, at magsisilbi bilang kanilang asset, basta't pakakawalan nila si Liam at gagamutin si Chubbs. Ang pinakamapait na bahagi ng pelikula. Alam ni Ruby na hindi siya titigilan ni Liam. Susundan at susundan siya nito kahit gaano pa kadelikado. Kaya para protektahan ang lalaking mahal niya, hinalikan ni Ruby si Liam sa huling pagkakataon. Habang magkadikit ang kanilang mga labi, ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan para burahin ang lahat ng alaala ni Liam tungkol sa kanya. Nagising si Liam na walang matandaan kung sino si Ruby. Binigyan siya ng pera at sasakyan ng league at hinayaang umalis. Pinanood ni Ruby mula sa malayo ang pag-alis ng kaisa-isang tao na nagparamdam sa kanya na hindi siya halimaw. Sa huling eksena, makikita natin si Ruby na nakatayo sa harap ng libu-libong bata sa Children's League. Hindi na siya ang takot na batang babae mula sa Camp Thurmond. Ngayon, siya na ang leader ng revolusyon. Gamit ang kanyang orange powers, handa na siyang labanan ang gobyerno. "They were right to be afraid of us," sabi ni Ruby. "Because we are the darkest minds." At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang ating recap. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating pag-uusapang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Ako si Sinigang Movie Recap. Hanggang sa muli.